Sa tingin ko, yung investigasyon ni Presidente talagang makakarating sa katotohanan. Palagay ko kung kami dito sa Kongreso, tulungan namin siya, mapapabilis ang pagdating. For impeachment naman, sorry sa CONCON. Sir, sinabi mo na you mentioned gawa muna ng joint resolution for CONCON, doon na lang magtalo yung Senado at Kamara kung paano yung proseso na gagawin. Pero sir, gano'n po kayo ka-optimistic na, magkakaroon ng pondo para dito, lalo na sinasabi nga, and nagiging pag-CONCON po kasi sinasabi nila kailangan paglaanan pa ng pondo, when in fact, sinasabi ng economic managers, napakalit na lang po ng fiscal space natin, wala tayong budget, kumbaga, kung another budget for that, and paano rin po natin masasabi nga na makakapag-reach tayo rin, kumbaga, doon sa point nga po na yung Senado at Kamara maaaring magkasundo, when in fact, yung recently na lang po yung wage hike, hindi po nagkasundo sa kung 100 o 200 pesos. Paano po kaya, sir? Well, yung pagsusubok na makarating kami sa isang kasunduan, laway lang ang investment natin doon. Di ba? Laway siguro konting kape. Di ba? Ganun na lang muna. Ngayon, pag nag-agree kami, nagkaroon ng batas, tapos nagkaroon talaga ng Kongreso, syempre maglaan ng CONCON, magkakaroon ng konting budget dyan. Pero halimbawa sa halalan, ako tingin ko, hindi na dapat computerized election. Total 1 per district ang mangyayari dyan. Pwede na siguro yung manual election, pagkatiwalaan na natin ang ating mga teacher, no, na sila na lang mamahala sa election dyan. Total, siguro hindi ang katulad ng normal na eleksyon na daming pangalan. Ito isang pangalan lang eh. Di ba? So kaya-kaya ng mga teacher yan. At saka siguro wala namang gagastos ng 100 milyon para maging delegate kasi sakit ng ulo trabaho yan eh. Di ba? So patriotism ang magiging kapital nila dyan, hindi pera. So ako ay naniniwala na yung election ng mga delegado kung magkaroon man, hindi naman magiging masyadong magastos. Dahil nga gano'n, imamanwal natin. Ngayon, yung pagka nandun na sila at pag-ooperate na yung CONCON, hindi naman tayo gagawa ng bagong building. Marami naman siguro building na pwedeng pasukan ng mga 300 na tao o 400 na tao na magiging kasama dyan sa CONCON. Hindi naman 5 taon yan. Lalagyan natin ng limit yan. Halimbawa, 1 taon. No? Dapat tapos na yung trabaho nila. Diba? Kasi sa akin kasi, wala namang masyadong debate. Grammatical error nga yung papalitan natin, yung ayusin natin, yung mga ambiguous, mga double meaning, tatanggalin natin yun eh. Hindi editing lang yan muna, hindi naman masyadong maraming substantive changes. Ngayon, kung yung senador at congressman gusto nila maglagay ng economic provisions, kung ano man yan, edi tsaka na yun. Pero sa tingin ko, hindi magiging masyadong mahal yan dahil hindi nga permanente. Yung CONCON, 1 taon lang yan. Hindi katulad yan Senado, Congress, naghahanda ka sa mahabaang panahon na gagawin nila. Kaya tuloy-tuloy yung secretariat, walang patit na serbisyo yan kahit na walang session. Ang CONCON, ibang usapan yan. So I don't think expense is going to be a major consideration when we have a CONCON. Thank you, sir. Sorry, pahabol na lang. Kasi sinabi niyo po na naniniwala po kayo sa claims ni Mayor Magalong. Do you have personal knowledge po ng mga kasamahan ninyong mga kongresista o mga kakilalang senador na mga kontratista? Wala ako sa 19th Congress, dito ako sa 20th. I have personal knowledge about Benji Magalong. I know him to be a good man, I know him to be a very principled person, and I believe in his integrity. Okay, yun lang. So, that's why anything he says, anything that comes out of his mouth is very credible to me. Do I have personal knowledge about the people here? Not really. Kasi wala nga ako dito during these times. Pero I would like to find out kung meron may mga kasalanan dito. Kaya nga, dito sa pagsuri natin sa ating budget, tututukan muna namin sa partido ko yung 2025 para malaman namin ano ba talaga ang nangyari dyan. Susundan namin, tutulungan namin yung itong pagsisiyasat ng ating Pangulo. Baka naman sa amin dito may malaman kami. Meron naman siyang website, di ba, na pwede ka magsumbong doon. E di siguro sa kwentuhan namin, kung meron may nalalaman dyan, encourage ko sila magsumbong doon sa website ni Pangulo. Di ba? Pero sa tingin ko, yung investigasyon ni Presidente talagang makakarating yan sa katotohanan eh. Palagay ko kung kami dito sa Kongreso, tulungan namin siya, mapapabilis ang pagdating sa katotohanan. Thank you po, Kong. Thank you. Yes. Salamat, Marian. Let us now hear from Yanes Kapanti, representing GMA Online. About funding. Okay, thank you. We will now go to Milky Rugunan from DCRH.
Good morning, DS Uno. Morning. Yes, the question now is the timing because it's already budget season. So, ano po ba ang timeline ng Congress para agad na masimula na ang pagtalakay sa joint resolution para talakayin ng CONCON? Ang proseso niya ngayon, na-refer yung aking speech kahapon sa privilege speech sa Rules Committee. From the Rules Committee, i-refer din nila yan to the corresponding committee, probably the Committee on Constitutional Amendments. Pagdating sa Constitutional Amendments, pag-uusap-usap kami, we will report to Chairman Rufus Rodriguez. Siguro mag-uusap kami ni na Congressman Garbin para tignan namin kung paano namin ma-reconcile yung aming proposals. Kasi siyempre, ideally, isa lang ang ilalabas ng Committee on Constitutional Amendments. Lahat naman kami, pare-pareho yung isip namin. We want the same thing. So the only question is, how do we proceed to get what we want? No? Ako tingin ko, magkakasundo kami dyan. Kasi lagi naman sa House, madali lang magkasundo. As we continue to do this thing, siyempre may consultations kami with mga relevant people in Congress. Alam natin na si Senator Robin Padilla nag-file din ng joint resolution asking for the same thing. Kaya lang hindi ko alam, nung last nakausap ng mga ibang kaibigan ko si Senator Padilla, sabi niya nag-iisa lang daw siya doon sa kanyang panukala. But ako may nakausap ko informally na iba, tingin ko open naman sa ideya. Depende kasi sa specifics niyan. No? Sa tingin ko dito dapat mag-umpisa yung pagkakaintindihan ng Senate at saka ng House. Wala kaming ilalagay dyan, wala kaming ilalabas na panukala na hindi namin sila kinukonsulta, at least some of them. No? Si Senator Soto narinig yun na he is in favor of constitutional amendments. So sa tingin ko nagkakaroon din ng sentimento din sa Senado na baka talaga napapanahon na ito. Lalo na, hindi tayo pwedeng takbo sa Supreme Court every time hindi tayo magkaintindihan eh. You know? Tapos ang pinag-aawayan natin, salitang isa. I mean, parang nakakalungkot eh, na ganyan ng mga national issues natin. So anyway, gaano katagal? Susubukan natin na at least yung sa House portion, matapos natin in a very short time. Pero ayaw din namin na ginagawa namin to, pinapaspasan namin to, na hindi namin at the same time sinusuri ang mga, siyempre mga pakiramdam din ng ating mga senador at ng mga opinion. So, sama-sama yung mga trabaho na yan. Malaking trabaho yan kasi maraming diskusyon yan. But, totoo, we have to convince the senators that we are sincere in our effort to come up with a constitutional convention that will unite rather than disrupt. Okay? We want to unite the houses, not disrupt the houses. We want us to be together in this proposal. So, hanggat hindi pa sila more or less pumapayag, sa tingin ko, hindi muna namin ipipuwersa. Kasi joint resolution nga eh, di ba? You admitted kanina, DS Uno, na this will might have a rough sailing in the Senate because of the current